So video naman ako ng about sa yung pag-akyat sa Dragon Treasure ata yun, kasi meron nagre-request na viewers natin part ng Dragon Treasure daw. Scam. Ayun, yung kanina pala about pala sa tansyahan yung video ko kanina. A little longer than a few minutes later. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung parang pagbabasihan ko na yung alam ko ma-explain ko siya na accurate siya. Tapos mamaya hindi pala accurate yung tinuro ko, tapos ginawa nyo, hindi mamaya sumabit pa kayo, mayaan pa kayo. Kasalanan ko patuloy na mali yung tinuro. Siguro pinaka best dyan guys, pinaka best na mare-recommend ko or masasuggest ko na gawin dyan. Balik na lang tayo, may pupuntahan tayo dapat didiretsuhin ko lang yung daan na yun pero meron tayong pupuntahan. Yeah. Harang na signage. Bumelta tayo dun para may puntan tayo. Meanwhile, Gano'n yung paakyat din, dyan ako nabitin itong malalim na to. So tuloy-tuloy na sana. Tingnan nyo guys, Wigo siya, umakit siya dito sa Quirino. Wigo kaya, diba? Mas malit pa ata makina ng Wigo, 1.2 lang ata ang Wigo kung i-compare mo sa Vios na 1.3. Kaya naman parking ang mahirap dito sa Baguio
ganito guys na sobrang pababa, tuloy-tuloy, engine brake kayo. Kunwari pag sobrang lalim, mas maigi. Ito ata yung sinasabi nila. Usually pagka mga ganung matatarik, pagka ganung mga matatarik tapos paikot, yun kasi kapag ka sharp curve na matarik, mag-i-skid yung rear wheels mo. So yung traction control kasi na itong sasakyan, prevent niya yun na mag-skid yung yung gulong. So ito, mukhang hindi siya umuubra, hindi siya gumagana. Na dead end na dito guys. Tinignan ko lang yung mataas na lugar dito. Sabi mo tarik. Nakakagigil ka. So hindi gumagana yung traction control natin, kaya nag-skid siya. So ending, hindi imbes na parang may buwelo na ako doon, na tuloy-tuloy lang yung pag-angat ko. Di tuloy siya tuloy-tuloy na nabiting pa ako dun sa pangat na yun dahil dumulas yung rear wheels natin. Kaya ako ipa-check tong naka-on kasi yung indicator ng traction control. Siguro sa lang, usually sensors mga ganyan, hopefully ganun lang, meron lang na sensor. Kasi wala naman ako dinaan, hindi naman ako nag-offroad, hindi naman ako na dumaan sa maputik Meron lang yung one time na may pinag-parkingan ako na medyo medyo parang bato-bato ganun. Tapos yun, biglang nag-on na yung nag-on na lang bigla yung itong traction control niya. Yung RPM control ko dun guys, check nyo na lang yung pag-clutch control ko dun sa paakyat. Nyo paano ko siya ginawa. Gano'n yung paakyat niya, dyan ako nabitin itong malalim na to. So tuloy-tuloy na sana. So kung mapapansin nyo, hindi ko na kumukita pa, masyadong malalim itong isang part na to. So kung nari pagka gano'n na paakyat kayo, huwag nyong idaan yung sasakyan nyo dun sa biglang pa-slope. So sharp curve siya, di ba? Medyo kayo, lumis kayo, pumunta kayo sa pinaka gilid na part. Tinuturo ko doon kapag ka ganun na sobrang parang paano siya,
curve siya tapos matarik. Kunin nyo yung dito sa maluwag na part, parang kumbaga medyo aangulo yung sasakyan nyo, kasi may tendency na yung kapag rear wheel drive yung sasakyan nyo, mag-i-skid yung isa sa gulong nyo dyan. So, parang mangyayari nyan ang isa lang yung may kapit, isa lang yung umaandar sa isa lang yung nakakapit sa kalsada. Pogin Pinoban sir. Magsa. Ganun yung mangyayari, mag-skid kayo. So yun, no, maraming matataas na lugar dito sa Baguio. Especially kapag taga Baguio ka talaga. Lalo sa lalo sa yung sa part na ng yun dyan sa Trinidad, sa part ng mga part ng Mountain Province, ganyan, bakit na maraming mas matataas pa na lugar dyan. Dito sa Baguio. Pero yun, pagka talagang usapang mga matataas na lugar, hindi na uubusan ng matatarik na or matitirik na daan dito sa Baguio. Kahit saan ka mapadpad kasi bundok so kahit saan ka mapadpad, meron ka may encounter na sobrang mataas na kalsada. Dito sa Quirino, bigayan naman dito kapag may mga paakyat na sasakyan dito. Usually yung mga kami, like ito, kunwari pababa tayo, pagbibigyan natin yung mga paangat, hinto tayo para meron silang space sa pag-akyat nila. At the same time, hindi sila yung mahihirapan na kumbaga parang sumingit or sumiksik. Kasi syempre pag nakita nilang medyo masikip, yan, mag-slow down sila, so may tendency mabitin pa sila sa pag-angat nila. Kaya nag-giveaway yung mga driver dito pagkababa. Okay. Kailan na yung takbo? 82. Gano'n na ako katagal nagda-drive. So nagda-drive na ako for 9 years. 9 years pa or 10 years. Sa mga ganun. So itong Montero, months pa lang kasi sa akin ito Nakuha ko kasi siya nitong July this year. So paano pa lang.
buwan, July, August, September, October, November. 5 months. Punta natin ngayon guys, pauwi na tayo. Cancel ang lakad. Kala ko may sige na tuloy yung pupuntahan sa Tame. Next na lang. Oh, wala na akong maano. Ano pa ba yung ano? Ano nating pag-usapan? Ayun pala. So, ang pinaka-goal ko guys sa ano pala channel ko is kasi since I own a 4x4 na sasakyan, it's manual. So, kaya ko rin pinili to is dahil eventually plano ko rin mag off-roading. So pupunta rin tayo sa mga tipong camping style din yan. So yun, plano ko mag-ganon. Pero sa ngayon kasi medyo hindi pa tayo financially okay. So hindi ko pa afford na magpalit-palit na mga piyesa, especially yung sa pang-ilalim, suspension, ganyan. Hindi ko pa afford. Kasi alam naman natin na kapag nag-off-road tayo, especially may mga extreme off-roading, merong risk yan na may masira sa pang-ilalim mo. So pagka ganun, kailangan ready ka rin. Ready rin yung bulsa mo. Pagka ganun. Otherwise, iiyak ka talaga kapag may nasirang parts during off-roading. So sa ngayon hindi pa, pero in the future yun yung gagawin ko.
tansyahan. Pagka sa tansyahan kasi, depende rin kasi sa sasakyan na yun eh. Like parang sa Vios, sa tawag dito, ganito, sa Montero. So, una, kasi syempre hindi ko rin ganun kagamay pa yung parang katawan ng Montero eh, nung una eh, nung bago-bago pa lang eh. So, ano lang, kumbaga nagsisafe distance lang ako kung ano lang yung feeling kung talagang tansyado ko eh. Hindi ko siya yung sinasagad talaga na alam kong di ako sigurado. Kunwari may mga magbabelta ako or gigilid ako. So, kung ano lang yung sigurado ko. Pero when it comes to reference points kasi, ano ba? Meron akong nakitang isang video na although hindi ko kasi sure kung kung accurate siya or like kumbaga nag-a-apply siya sa lahat ng klase ng sasakyan. Pero sabi nila yung dulo ng wiper mo, itong left side na wiper, yung dulo, kunwari nakadrive ka, pagka yung tutok natin na yan, tapos kunwari nagpa-park tayo pasagad sa gilid, pagka feel mo na nung malapit na yung dulo ng wiper, yung dulo ng wiper blade, ibig sabihin nun, kumbaga parang malapit na tayo sa gilid ng nung pinagpaparkingan natin or nung sinisingitan natin. Tapos another thing na kapag yung sobrang sisikip, tansyahan, ganyan, manubela daw ang reference points mo para malaman kung sa ganda yung kumbaga parang itong manubela pag ganun yung view. Pero yun lang, hindi kasi ako sigurado kung like accurate siya, no? Kasi ako talagang, kumbaga parang inaral ko na lang eh, sinanay ko yung pagtansya ko sa sasakyan eh. And minsan nga minsan kala ko sagad na, pala may space pa. Minsan naman basta yung mga ganun. Pero yun, ang technique ko sa ganun kapag hindi ka sanay sa is safe distance na lang. Like huwag yung kumari sa mga buweltahan, huwag yung masyadong sinasagad, lalo kung hindi nyo pa ganun kagamay yung sasakyan nyo, hindi nyo pa ganun kasakit. Paano kapag sa mga salubungan, matatarik na ano ba, hirap i-explain ito. Baka meron dyan guys na nanonood, baka may explain nyo sa comment. Masyado may explain nyo yan. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung parang pagbabasihan ko na yung alam ko ma-explain ko siya na accurate siya. Tapos mamaya hindi pala accurate yung tinuro ko, tapos ginawa nyo, hindi mamaya sumabit pa kayo, mayroon pa kasalanan ko patuloy dahil mali yung tinuro ko. Iba-iba kasi ang katawan ng sasakyan eh, tapos eto naka-mags to, so medyo offset siya, nakalabas yung mags. So bukod sa katawan ng Montero, ang binabantayan ko rin yung mags ko. Iniingatan ko na hindi ako ma-gutter or hindi sumadsad yung halo dun sa parking. Yun yung iniingatan ko na madikit yung madikit yung or gumasgas yung mags ko sa gilid-gilid. So minsan kapag hindi ako sigurado, totally lalabas ako, i-open ko tong, ibababa ko tong power window ko para masilip ko talaga yung mags ko kung sasabit ba siya o hindi. Tapos parking. Pagka yung parking, paano mo malalaman kung sagad ka na sa gilid? Ganyan. So mas pinaka-safe dyan yung paatras na pasok, paatras yung pasok nyo, kasi that way nakikita nyo yung so kunwari kuha kayo ng allowance, abante pa kayo, tapos atras kayo pa-parking, kahit pa sabi mo maluwag, ang kunin nyo ng paatras siya, kasi sa side mirror nyo nakikita nyo yung
kung malapit na eh, kunwari sisilip lang kayo, tudungo kayo ng mataas. Kung di nyo pa masyado makita, sabihin natin kanal yan, yung kanal yung papark nyo, hindi siya yung typical na gutter lang, kanal siya. So, syempre, baka makanal kayo. Control nyo, ibaba nyo yung sa side mirror, yung side mirror nyo para tumutok siya dun sa ilalim. That way, that way makikita nyo yung kanal kung malapit na ba kayo or dikit na kayo. Tapos yun, pagka nakapwesto na yung likod nyo, ang ina-next nyo na lang is yung harap. So, kunwari nakapasok na kayo, nakapaslan kayo. So, kita nyo na sa side mirror nyo na nakapasok na yung puwet. Nandun na siya sa gilid, nasagad na. So, ipapatay nyo na lang yung harap. Ganon siya yung pagkatansyahan sa parking naman na sisikip. Pag singitan naman na yung masisikip na lugar sa lubungan, paano ko ba explain yun? Hindi ko alam kung mai-imagine nyo eh, pero ang pinaka open kasi, yung pinaka exposed sa sasakyan natin is kumbaga yung pinaka nakalabas. Ito yung side mirror natin. So kunwari for example sa mga mataas na lugar, tataas tuloy, masisikip na lugar, nasingitan, kumbaga ang magiging base point nyo is ito. Kung feeling nyo tatama yung side mirror, then ibig sabihin doon didikit na kayo sa sasakyan. So as much as possible, yung distance ng side mirror nyo dapat natatansya nyo na medyo malayo siya dun sa kasalubong nyo. Otherwise, yun, unang tatama naman kasi dyan is yung side mirror kapag kunwari sumabit tayo sa mga kasalubong natin, kasi sikip kasi ng daan, para matansya nyo yun sa side mirror. Paano kung mababa yung ang laki ng sasakyan mo, tapos mababa yung kasalubong mo? Ano pag ganun? Paano nga ba? Hindi ko rin masabi. Pero kasi syempre, alam mo naman sa Pilipinas, di mawawala yung mga lugar na sobrang sisikip eh. Hindi pumapatag na lang, sikip pa. Lalo kapag yung mga may nakapark pa sa gilid. So syempre tayo, yung mga drivers tayo yung mag-a-adjust pa. Kailangan natin sumingit pa dun sa mga eskinita na yan dahil may mga nakaparking, so paano natin siya yung sasakyan natin pagka ganun. Mahirap siya explain guys, as much as I want to share, ayoko kasi baka mali yung maibigay ko, mali yung explain ko sa inyo tapos gawin nyo naman problema. Siguro ang pinaka-best dyan guys, pinaka-best na marirecommend ko or masasuggest ko na gawin dyan, kuha kayo ng camera, i-video nyo yung camera dun sa harap, tapos tingnan nyo, like kunwari may dinadaanan kayong masikip na lugar, like parang everyday dinadaanan nyo siya, tapos everyday dinadaanan nyo siya. So, or meron kayong alam na lugar na ma-skip, mag-video kayo, tapos tingnan nyo, kumbaga dun mabibase nyo like kung how you view it inside, tapos pag chinek nyo sa harap. So, kuwari nasa loob kayo, di ba? So, feeling mo, okay, feeling ko sagad na to, feeling ko malapit na tong dulo ng sasakyan ko, ganyan. Tapos pag nakita nyo sa video, doon nyo makikita na, okay, so may space pa pala doon. Ibig sabihin doon sa viewpoint ko sa loob, pwede pa ako mag-adjust. Ganun. So ganun yung pwede nyo gawin guys, na I think mas safer na i-suggest ko. So i-video nyo yung sasakyan nyo sa labas, tapos doon tansyahin nyo na lang yung reference point nyo, and then sanayin nyo, like i-memorize nyo sa view nyo sa kasi syempre hindi ako pwedeng mag-make up na lang ng mga tansya-tansya na kung ano yung mga points dyan sa
Like kunwari, windshield wiper, ganyan. Tatansyahin nyo. Hindi naman lahat ng sasakyan nag-apply sa ganyan. Tsaka depende yan sa posisyon nyo ng upuan. Minsan malayo, meron yung mga malalayo yung pwesto ng upuan, meron yung mga malalapit. So mas nag-iiba yung POV nila, nag-iiba yung view nila sa sasakyan. Kaya yun, mas safer kung ang gagawin nyo guys is mag-video kayo dun sa harap, tapos tingnan nyo dun nyo tansyahin. Like kunwari nagdadrive kayo sa masikip na lugar, tapos feeling nyo sikip na neto sasabit na kaya to, naka-video sabit na kaya to, sakto lang, ganyan. Tapos by the time na pinanood nyo yung video, dun nyo makikita na okay, may space pa pala, so meaning pwede pa ako mag-adjust. Tapos as much as possible magbigay kayo ng allowance, hindi yung puro sagad-sagad, kasi mahirap na guys, mahirap na kapag sumabit kayo eh. Siyempre kamot ulo kayo, kahit pa sabihin mong gaano ka kagaling mag-park or what eh, as much as possible mas better na, kumbaga parang prevention is better than, you know, sakit sa ulo. Hindi cure. Prevention is better than sakit sa ulo, kasi imagine mo sumabit lang yung muso ng or sumabit yung mags, siyempre kamot ulo ka, masaklap pa nun kapag ang nasabitan mo sasakyan din, di siyempre magagalit yung may-ari, like, ayan, may gasgas na yung sasakyan ko, bayad ka pa. So magbigay ka ng allowance dun sa wag mong laging isasagad yung pagwelta mo o yung pagsingit mo or what. At least as much as possible dapat may allowance siya, kasi mahirap pagka sagad eh. Hindi naman lagi parang on point, hindi naman lagi on point accurate yung pagtansya natin eh. Maya yung pala tumama na, sumabit na, hindi syempre kamot ulo tuloy tayo pagka ganun, dahil lang sa tinatansya natin. Tansyado kayo, labas mo kamot ulo ka kasi basgas na pala, tumama na pala yung katawan ng mo. Sayang din, no? Minus pogi points yung sasakyan natin kasi sumabit eh. Ending yan, kailangan mo ipa-repaint. Magkano per panel ngayon, hindi naman pwedeng touch up lang. Kung ita-touch up mo yun, masyadong halata. Kailangan mo ipa-repaint ng panel yan. Sayang, sakit kapag gano'n, no? Dahil lang sa nasanay tayong sagad-sagad, ganyan. So okay na yung safe lang, safe distance. Sa next siguro guys, ko sa inyo yung like as much as possible yung defensive driving na inaan natin para makaiwas tayo sa disgrasya, sa mga alam mo yun, kasi sa paligid natin ang daming kamote. So pag nagdadrive ka, dapat isipin mo lagi, meron ako nabasang comment eh, think like everyone else is parang kumbaga lahat kamote, kasi that way na-anticipate mo yung galaw ng mga bawat sasakyan. Kumbaga parang hindi naman yung tipong yung meron kang awareness lang, kumbaga na kumbaga sa mga sa probinsya, tricycle, ganyan, alam naman nating may mga tricycle na liko muna bago liko muna bago lingon, mga ganyan, bigla ang lumiliko. So tayo as defensive drivers, i-anticipate na natin yun, like okay, parang alanganin to, nasa gilid to, pas nag-slow down, baka biglang baka biglang kumaliwa eh. So tayo medyo natin, kukontrolin natin yung bilis natin dun. Imbes na magtutulin ka palalo, titingnan mo medyo aalalay ka, kasi baka mamaya biglang liko yun si kuya or si tricycle driver. Yari talaga, disgrasya talaga mangyayari dun. Baka ending yan, mapatay mo pa yung driver na yun kahit di mo naman kasalanan, diba? Yung mga defensive driving tactics ba tawag doon? Tips, basta ganun. So far naman wala pa akong thankfully wala pa naman, hindi
Hindi pa ako naka-experience ng ganun yung bumangga ako or sumabit ako sa kung saan sa disgrasya, ganyan. Pero tanda ko sa Corolla ko nun. Siyempre nung mga medyo bago-bago pa tayo, mainit pa first car eh. Dami kong mga close calls nun eh. Tipong muntik na ako talagang mawala sa mundo to eh. Dahil sa pagiging kamote ko eh. Ganun. Marami ako napagdaanan dun sa sa Corolla ko nun as yung first car ko. Marami na rin tayong natutunan. Lesson learned. Kumbaga. Uy. Okay, balik bahay ulit. Okay guys, so baka kasi lalabas pa kami maya so hindi ko na muna ipapark si Montero. Look, Robbie. Hulog pala Oh my God, bro. pedal cam natin kamote. Thanks. Love you.